i-describe para sa kabukihan at kadakilaan ng Diyos. Kaya naman kapatid, sa umaga ito, simulan natin ang araw na ito ng pagpupuri, ng pasasalamat sa nag-iisang Diyos na buhay, na walang katulad, noong, ngayon, at kapakailanman. Hallelujah, and worship you, Father. Hallelujah, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how
pangalan ko Jesus. Lord God, maraming salamat po Panginoon sa umaga nito Panginoon. Sa umaga may ganda Panginoon ay pinagpalugod sa bawat isa sa amin. Tunay po Lord God na ito po ang aming Diyos na dakila. Ito po ang aming Diyos na mapagmahal, mapag-ingat sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat Lord God sa lahat ng kalakasan na kapalag mo at pag-iingat po sa amin sa buong linggo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa mga kapatid ko na nagbigay mo ng oras Panginoon. Naalala mo nila Panginoon na ito po araw ng linggo Panginoon ay para sa iyo o ngayon ka Ama. Maraming salamat po Lord God sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa buong linggo Lord God na kami po Panginoon ay makaranas Panginoon ng pagbiyo. Ngunit Panginoon, ito po ay pinagkingin niyo po ang bawat isa sa amin Panginoon. Lord God, dinadalangin ko rin po Panginoon, kapatid ko Panginoon na wala po Panginoon sa iyong bahay kantahan. Lord, ipaalala mo po sa kanila Panginoon, kanilang pumupuling Panginoon, na ang araw po ng linggo ay para sa iyo, ito ay patulingan sa galing at masalamatan Panginoon. Lord God, dinadalangin ko po Panginoon, araw na ito Panginoon, gabayan mo nga po Panginoon, lukugan mo nga po ako ng Santo Espiritu Santo Panginoon, na pawang mga salita mula ng mga ating haya-haya Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng ating puso Panginoon. Bagamat Lord God, nandun yung kaba Panginoon, na ako po ay nakatayo dito Lord God. Ngunit Panginoon, nandun din po yung gala. Nagpapasalamat po kung nagiging po ako ng pagkakataon Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Dalangin ko nga po Panginoon, na buksan niyo po ang puso at kaisipan ng ating mga kapatid upang tuloy po Panginoon ang iyong banal na salita sa kanilang puso at ito po ay may bahagi namin sa aming kapwa na nangangailangan po Panginoon ng iyong salita. Muli Lord God, nagpapasalamat po ako, binabalik ko namin ito sa pangalan ni Jesus, kapisan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Honor nili po ito ay may kinakabahan. Ang ating pong devotion ngayong araw na ito ay sa Hope 27, chapter 14 hanggang 24 po. Kumain po akong basahin ito. Tumigil ka sandali, Hope, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na wala kahambing. Alam mo ba kung paano niya pinuutusan na maglabasan ng pidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ulap ay umulutan? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo maalam sapagkat nadarama mo lamang ang matiling init kapag ang maraming mabagat ay umiinit. Tulad ng ginagawa niya, ang langit ba iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas. Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Isip namin walang laman, pangunaw ay bakos. Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko na hahangarin. Bakit? Bibigyan ko siya ng pagkakataon ako ay puksain. Ngayon, ang langit ay malinis na ng hangin at nakakasilaw ang kanyang lumining. May malagintong kaluningan sa gawing hilaga, iyon ay kaluwalhatian ng Diyos na dakila. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang pinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di katatapan, siya'y ginagalang ng lahat, at di niya pinapansin ang mga kukunwaring maulutang. Mabinig pa ako sa katatasan ng kanyang. Ngayong umaga po, ang aking pong title ng aking pong devotion ay God is the source of wisdom. Dahil sabi nga po dito, ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Ano po yung karunungan yung pinagkakalo po sa atin ng Panginoon? Sabi nga po sa Job, verse 28, chapter 28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Tama naman po yun. Kasi po, iba po pag tayo sumusunod sa Panginoon, yun po talaga yung karunungan binigay sa atin ng Panginoon. Para po tayo magpuli sa Kanya,
tayo, disiplinahin po natin yung ating mga sarili. Kasi po alam naman po natin sa mundo ito, habang tayo nasa mundo, marami po tayo mga makasanlibutan. Kaya kung tayo po ay bibilang sa mga tao na makasanlibutan, paano po sa atin malulugod ang ating Panginoon? Binigyan na nga po tayo ng karunungan. Karunungan para siya ay paglingkuran, di ba po? May dalawang po gusto po akong isa-share. Ang una po ay God is truly powerful. Talaga po napaka-powerful ng ating Panginoon. Dahil sabi nga po sa Job 23, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di ba po tunay po ang Panginoon natin ay makapangyarihan? Kasi po, may dumaan na linggo, nakaranas po tayo ng bagyo, di ba po? Tapos po, kung gaano makapangyarihan ng Panginoon dahil nagpe-pray tayo na, Lord, yung bagyo ay iiwas mo po sa amin. Kasi alam naman po natin yung dulot ng bagyo. Talaga pong marami pong maapektuhan. Dahil, tingnan niyo po nangyari, di ba, lumis po yung bagyo sa atin. Kasi po nagpe-pray tayo sa Lord, andun yung faith natin na, Lord, gawin niyo po kami. Katulad po dito sa Sinalahan. Nung napanood ko po, may nag-share ako na bumabaha. Tapos sumaako yung tubig ko sa lawa. Sabi ko, paano kaya yung mga tao doon? Hindi na nga matutuyo yung tubig na dadagdagan pa. Di ba po? Ngayon po, kung yung bagyo ay dumayo sa atin, maaaring kung hindi lang yan yung tubig na ating madadaanan. Pwede pong mas mataas pa dyan. Pero sa awa at habag po ng ating Panginoon, dahil po sa kapangyarihan niya, hindi po tumuloy yung bagyo sa atin. Pero sabi nga po, yung pagkapangyarihan po ng Panginoon na hindi lang sa nararanasan natin bagyo, kundi halimbawa po, meron pa pong sakit at karamdaman. Tulad nga po sa ating nanay, na-share ko na rin po dati yung nasa pangalawang devotion po ng Panginoon na sabi nga po, makapangyarihan ng Panginoon, basta ando lang po yung faith mo sa Kanya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya kawabayaan. Kasi po ang nanay ko, sa lingit po sa kaalaman ng lahat, siya po ay natagalan ng kabilang dibdib. Dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi na po siya nagkikimo. Although marami po akong nabalitaan na kung naka-opera ka, sabi ng doktor, mga 1 year lang, mamatay ka na. Sino po ba yung doktor? Siya po ay tao lang. Hindi ko lang, although siya po ay nakakapagpagaling, dahil siya po ay ginagamit ng Panginoon para makapagpagaling. Ang Panginoon pa rin po yung makakapagpagaling sa atin. Kahit po tayo ay nararamdaman yung mga sakit at karamdaman, yan po ay sa tulong at kabag ng Panginoon, tayo ay po ay magkakaroon ng kagaling niya. Dahil po sa Kanya, kapangyarihan. Di ba po? Yun po yung kaya nga po sabi ko, Lord, kaya mo po ba itong devotion? Kasi po, gusto ko nalaman ko, wala ko po mapasok sa isip. Tulungan niyo po ako kasi nandun po yung mukha sa puso ko. Maharap ako sa mga kapatid ko, parang inaabang niya naman. Yung po sinasabi ko ngayon, hindi po sa akin. Kasi po, sasabihin ko, nakalista na hindi ko lang po siya binabasa. Kasi po sabi ko, Lord, yung Holy Spirit po yung sasalita sa akin, hindi po ako. Kaya po nagpapasalamat po sa Panginoon. Sabi nga po sa Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Di ba po? Sa buhay po ng bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayo mga pagsubok sa buhay. Yung iba po, kaya mo lang. Yung iba, mabigat. Talagang, minsan, yung ibang tao nga po nakakaramdam na ng depression dahil hindi nila kaya. Pero sabi nga po, kapag may pagsubok ka, yun po yung sinusubok ka lang ng Panginoon kung hanggang saan yung faith mo sa Kanya, katulad nga po ng buhay ni Job. Diba po, lahat ng mga magagandang bagay nasa Kanya na po. Pero dahil po siya ay sinubok ng Panginoon, upang malaman kung hanggang saan yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Diba po, pero dumating din naman
po siya. Katulad din po natin, kung tayo po ay bibigyan ng pagsubok ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi niya tayo mahal. Ibig sabihin po, tinatas tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya. Katulad ko po, nung kabataan ko, matigas din po yung ulo ko. Masaway din ako sa magulang ko. Sabi nga po, mahirap po sabi ng sorry. Sorry na. Kasi po parang naghihiya ka, di ba po? Pero kung pag kayo, Lord, sorry po. Pero siguro po ngayon, naririnig ng magulang ko, hindi ko nga sabihin, by action, na lang ang ginagawa ko. Ano po? Kasi po, sabi ko na, hindi ako makakatayo sa harapan ko kung hindi ako binago ng Panginoon. Kasi po, sabi nga, yung dating abi, dahil makapangilan na ako yung Lord eh. Sa buhay ko, binago niya ako. Kahit kung minsan, may mga pagkakataon din ko na sinusunod ako, alam ng mga anak ko. Pero, salamat po sa Panginoon kasi po, ang kapangyarihan niya, binibigay niya ako ng pagbabago. Kaya po, nakakatayo po ako dito sa harapan niyo. Maraming salamat sa Panginoon. Talagang po ay nakakabuti. Ang pangalawa naman po puntos ko ay honoring our God. Kasi po, sabi ko sa 24, di katakatakan siya, hindi nagalang ng lahat, at di niya pinapansin ang nagpupunwaring mauuta. Di ba? Kasi di ba, ang gawa ko, nagbugi-bugi ako, matapat ako, akala ko matapat ka. Tapos, napupunta rin kayo pala. Di ba po? Kasi may mga nakatingin sa iyo eh, hindi po dapat yun. Kasi po, ang puso natin, hindi man natin sabihin, pero ang Lord God, siya nakakaalam po ng ating puso. Katulad po ngayong umaga, ano po ba yung nasa puso natin? Tayo po ba ay napunta sa simbahan para po tayo ay maupo? Tapos, matulog. Yung po kasi minsan hindi natin naiwasan yung inaantok tayo eh. Yan, sino po ang nakakaalam ng ating puso? Ang Panginoon po. Kasi, bawat ano nga po ng ginagawa natin, ang Panginoon po talaga ay siya nakakaalam. Kasi tayo, tao lang tayo eh. Wala tayong kayang gawin. Hindi tayo Panginoon. Hindi tayo perfect. Kasi like kung mas sinasabi sa ano ko, isa lang ang perfect sa mundo. Kahit ang pangalan mo pa ay perfecto, si perfecta. Hindi ka perfect. Ang Panginoon lang ang perfecto sa mundo. Kasi siya lang ang nagdalang sa atin sa mundo. Kasi po kung babasahin natin yung Job, sabi ko nga po, hindi ko siya maintindihan. Kasi parang ang lalim po. Di ba po? Pero tingnan niyo po, uulan dito, tapos sa kabilang lugar, ang init. Di ba po gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin na talagang pinapakita nila yung himala, yung kumbaga mahiwaga, parang imposibleng nangyari. Pero dahil sa Panginoon, walang imposible. Di ba po? Paano po ba natin may ipapakita? Sabi nga po yung paggalang natin, paano ba natin may ipapakita yung paggalang natin sa ating Diyos? Una po, pagdalo po sa bahay pa ng bahay ko, tuwing ko. Di ba po, bagamat minsan po may pagkakato na ako po mismo, hindi ako nakakadalo dahil minsan ako may mga sakit, yung anak ko. Kaya sabi ko lang, God, patawarin niyo po ako kasi po, mag-share ako ng negosyo ko, pero alam ko po, hindi ako perfect. Maraming pagtutulong sa buhay ko. Kaya, gabayin po ako Panginoon kasi wala naman po ano sa mundo eh, di ba po? Tapos, yun po yung pakikilahog po sa Bible study. Nalulugod po ang Panginoon dyan. Kasi po, may mga kapatid po tayo na tulad ng ginawa natin yung evangelism. Marami po dito sa sinalhan na kasi po first time kong ginawa yun. Kung alam mo po yung talagang kailangan nila talaga ng salita ng Panginoon. Kasi kahit tayo eh, na nakakilala na, kailangan pa rin po natin yun. Kasi may mga pagsubok tayo sa buhay na mabigat. Kaya po pag tayo
sila po ay ating madala dito sa bahay pa ng bahay. Kasi po yung, totoo po kasi di ba yung mundo natin, marami po mga makamunduhan, mga kasabutan. Kasi kung tayo mga makakilala na sa Panginoon, tapos sa atin lang, hindi natin sinishare sa kapwa natin. Hindi po masaya ang Panginoon doon. Kasi nga po, di ba, si Lord nga po noon, sa edad ng 30 years old, mag-ahayag na siya ng ang salita niya, di ba po? Kahit na ang layo-layo, nun nga, wala sasakyan eh. Kaya nga minsan sabi ko, Lord, ang dami kong din sa buhay ko. Marapin, buti. Samantalang kayo nga po nun, naglalakad na, wala na mag-jeep. Di ba po, nung araw, walang jeep. Lahat wala, pero tingnan niyo po si Lord. Kaya dapat po tayo mga lingkod niya. Hindi pala tayo dapat na dahil sa Kanya. Kasi po yung binibigay niya naman sa atin, hindi lang naman yung para sa atin eh. May balik din naman po si Lord doon, di ba? Tulad po ng mga buhay natin. Tulad ko po, hindi man ako ganun kala, pero sabi ko na hindi nagkukulang sa akin ng Panginoon. Pag-aaral ko yung mga anak ko. Kahit hindi kami laging magkasawa ko dahil nasa malayo po siya. Pero nagpapasalamat po sa kabutid ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. At ang minsan, may mga dumati kami pagsubok, hindi kami nakakaibigan. Pero lagi pong ang Lord nasa gitna na. Yun po yung para sa akin. Mahaba na po, wala na po din sa listahan ko. At ang challenge ko naman po, sabi nga po sa Santiago 3 verse 17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi natatami at hindi natutulog. Yung patulad nga po sa buhay ni Job, kung tayo man nga po ay nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay, patuloy pa rin po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi po, yun nga po ay pagsubok lang eh. Sinusubok tayo kung hanggang saan yung matatagin natin sa Kanya. Sabi nga po, kapag tayo, parang gulong lang ang buhay natin eh. Isa nasa ilalim pa. Pag-ikot na nasa ibabaw. Kasi kasama natin yung Lord. Hindi naman tayo mapabuhay nasa ilalim eh. Di ba po? Kasi ganun po yung buhay yung flow natin sa mundo eh. Hindi naman tayo pwedeng dito na lang ako. Hindi po yun. Alam niyo po yung bahay ko na nasa heart na yun. Hindi ko talaga yan yung bahay na. Kasi po, ang kukunin ko po lakas sa St. Joseph. Pero alam niyo po, nakapagbuti po ng Lord God. Kasi hindi ko natuloy doon, nasa heart po kami na napakuha. Kaya po ako ay nakapagsimba sa Diyos na. Nayayakan po ako ng nanay ko, ayaw ko pa. Kasi parang feeling ko, parang siguro wala ka rin po sa puso ko. Pero alam niyo po, mali po pala yun. Kasi pag wala kang sunod sa Panginoon, hindi ka nagbibigay ng oras sa Kanya. Marami kang pagsubok na mararanasan sa buhay. Yung mga pagsubok na yun, pinadawin ka nun. Kasi wala kang Lord eh. Pinatawag mo na yung sarili mo. Di ba po? Pero pag may Lord ka, katulad po ng bahay namin, sa Kanya po yun, hindi sa amin. Kasi siya po yung nagbigay nun eh. Lahat naman po ng bagay na meron ako, ang Panginoon po para sa akin ang nagbigay. Hindi dahil gawa ng asawa ko. Yun po ay binibigay niya sa asawa ko. Siya po ang nagbibigay sa asawa ko ng malakasan. Para kahit nasa ibang bansa po siya, kapag-trabaho ko siya ng malusog. Lahat po yung pinupropek sa akin ng Panginoon. Kaya ako sabi, mas maganda po yung nag-share ka rin sa kapwa mo. Di ba po? Kasi, tulad po dito sa sinalahan, ako po, marami sa inyong nakaranas din po ng discomfort. Pero, may mga kapatid pa po tayo na hindi po nakakalimot. Tulad po sa government. Alam po may darating na blessing para po sa inyo. Yun po ay mula sa Panginoon. Dahil po sa kapamilya ng Panginoon, hinihingi po nila yung puso nila para po yung maging magkaroon po sila ng kahabagan sa kapwa nila. Nandun po yung pagtulong. Kasi Lord natin,
tayo mag-Lord. Kasi po, si Lord talaga, matulad po nito sa Diyos. Ito po. Kaya tayo rin po ay sumunod po sa ating nanay at tatay sa church. Kasi po lahat ng po yung sinasabi nila ay may nagugutot po sa ating Panginoon. Bilang po yung para sa atin. Maraming salamat. Parang araw po sa ating lahat. Totoo po yung sinabi ni Sister Abby. Talagang wala tayong magagawa kung tayo ay hindi susunod sa ating Panginoon sa mga pinag-uupos niya sa atin. Tulad nga po ng sinabi niya doon sa Job 37 verse 24 na sabi nga doon, di ka nakakakamusyay igalang lahat at di niya pinapansin ang mga nagtutuloy mo utang. Kasi dito po sa kwentong ito po ay kwento tungkol kay Job na si Job po ay isang mabait na tao, masunurin sa Panginoon. Pero sa mga pagsubok na dumating sa kanya, hindi rin po niya sinisi si Lord sa mga ginawa sa kanyang buhay, na siya ay pinahirapan ni Lord, binigyan ng sakit at karamdaman, namatay ang mga alagay ng hayo, namatay ang kanyang mga anak. Pero hindi rin po talaga nanisisi po sa ating Panginoon. Kasi po, alam niyo na balang araw at si Jesus ay, ang Diyos ay tutulungan siya para maibalik lahat ang mga nawala sa kanya. Kasi po meron lang po tatlong piece na aking i-share sa inyo. Ang una po yung pananampalataya. Kasi po yun talaga ang pinaka-importante sa atin. Ang pananampalataya sa ating Panginoon. Anong pagsubok ang dumating sa atin, sa hirap man o ginhawa, mahirap man o madali ang pagsubok, talagang ang faith po natin kung natin aalisin sa Panginoon. Kasi po, doon tayo susubukan ng Panginoon, doon tayo ay matatag sa pananampalataya sa Kanya. Kaya patuloy po tayo manampalataya, ano man po ang mangyari sa atin. Yun po ang unang P. At ang pangalaw pong P ay yung pagtitiwala. Pagtitiwala, mahirap po kung talagang mag-trust sa tao. Pero sa Panginoon, iba po. Pag nag-trust ka siya. Kasi sa tao, pag hindi ka napagbigyan, minsan sumasama ang loob nyo, parang galit kayo. Pero pag sa Panginoon kayo nagtiwala ng buong puso, ibibigay lahat ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang oras. At yung pangatlong P ay yung pagtitiis. Magsishare lang po ako tungkol sa pagtitiis. Mag-way back po muna ako. Since mo kayo nag-aaral ng college, 1980, tumigil po ako ng first year college, nag-work po ako. Nag-self-employed po. Mahirap po. Ang work ko po ay sa trabaho, 10 to 6, pero sa school, 3 p.m. to 9 p.m. Paglabas ko sa work, dito ako sa trabaho. Ganun po ako. 5 years ko pong ginawa yun. Kaya pasalamat ako sa Panginoon kasi nakatapos ako ng kolehiyo. Dahil sa pagtitiis ko, sa pagtitiyaga at pananampalataya, ako po ay inaangat ng Panginoon from factory worker na sa lang po, sa production, hanggang sa mapunta ko sa opisina. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niyo ako pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, dahil alam ko, tapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung po, kaya yung pagtitiis ko talaga kasama sa buhay. Kaya huwag tayo nawawalan ng pag-asa kasi may magandang mangyayari sa atin. Yan po yung aking message ko kasi halos lahat po nasabi na ni Sister Abby. Kaya salamat po sa Panginoon. At ako
ako po ay nakapagsalita sa harapan mo at nakapag-share ng aking konting naranasan para sa tulong sa Panginoon na ginawa sa buhay. Sige po, let us pray po. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Ito talaga ang powerful God, O Lord, kumikilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapakilala ka, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan Diyos sa lahat. Ikaw ang guluhan ng langit at lupa, O God, upang kami ay iyong bigyan ng magandang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kung kapatid ko na narito, O Lord, na nagbibigay ng oras upang magbalik ng papuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming gagabayan, O Lord, sa araw-araw na aming buhay, O Lord God. Ama, kung ano po, Panginoon, aming makasalanan, O Lord, pagkukulang sa iyo. And then, hindi pagsunod sa mga iniutos mo sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, lalo na po sa aming mga isip at isip at puso, O Lord, pakalinisin niyo po ito, O God. Upang ang salita mo na aming marinig sa oras na ito, sa aming nagbibigay ng iyong salita, O Lord, sa aming preacher, O Lord. Salamat po, Ama. Gamitin niyo po siya, Panginoon, ng pangmawaglawakan, O Lord. Ito, Ama, ang mataas sa buhay ng Panginoon. Iingatan niyo po siya, Panginoon, sa mga nasambahalan, O Lord God. Ikaw ang magbibigay ng blessing sa kanila, O Lord. Ganyan din po, Panginoon, sa mga music ministry at sa mga usher, sa mga tatayo dito sa harapan, O Lord. Sila ang pinakahatiwala, O Lord God. Ikaw ang tuligos, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Ganyan din po, Panginoon, sa mga kasamahan namin, wala pa rito sa bahay ng bahay, Panginoon. Ingatan niyo po sila, O Lord, ng harating mga harating sa pambahayan ito, O God. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal Spirit. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. So, para naman po sa mga tatayo this morning, for our song lead po, Sister D.A. Yung nag-devotion po kanina, Sister Abigail. For our follow-up and announcement po, Sister Cora. And yung for scripture reading po, Brother Anthony. Song lead po, Sister Stella and Lian. Opening prayer and word, Brother Rico. Prayer box po, si Brother